Mahirap daw ipatupad ang panukalang ipagbawal sa EDSA ang mga isa o dalawa lang ang sakay. At ang mga paliwanag na isang transport expert sa report ng saksing si Rafi Tima. Umani ng mga reaksyon ng panukalang ipagbawal sa tatlong private vehicle lane ng EDSA ang mga sasakyang isa o dalawa lang ang pasahero. Ibig sabihin, bawal magsolo lang sa sasakyan. E paano naman ang mga pares na magdi-date o dalawang magkaibigan o mag-asawang may importanteng lakad? Sa mga alternate route daw sila pwedeng padaanin. Kung gusto sa EDSA, magsabay-sabay raw ang marami o mag-carpooling. High capacity, high occupancy, yung prioritize natin. So, posible pa rin magka-traffic dito sa tatlong lanes na natira. So, yun nga, yung carpooling is one of the strategies, one of the approaches on how we could still move yung vehicles faster dito sa private lanes. Okay po ba kayo sa carpooling? Oo, basta ba yung isasakay mo kakilala talaga. Kasi mahirap na, hindi mo kilala, bigla ka lang hold upin, i-carnap. Si Romel, dati naman daw ginagawa ang carpooling, pero ngayon, tila mahirap na raw itong gawin. Kung ikukumpara sa States, medyo mahirapan tayo dahil sa maraming nakuloko din eh. So safety issue ho? Yun ang isang isang magiging concern natin. At minsan na rin niyang ikinampanya sa Metro Manila, sabi ni dating LTFRB Chairman Alberto Swansing. Pero nagresulta lang daw ito sa pag-usbong ng mga kolorum na sasakyan. Nung araw pa, panong pa ni Fidel Ramos, sinubukan yan eh. Makikisakay sa amin. Tsaka dapat siguro magbayad yun. Yun. Kaya nausok. Kaya yung carpooling naging kolorum. Sabi naman ng isang transport expert, kung ang motorcycle at yellow lanes nga mahirap bantayan, di lalo naman ang pagtiyak na lahat ng private vehicle sa EDSA, higit sa 3 ang sakay. Sa ibang bansa kasi meron silang tinatawag na high occupancy vehicle lanes. So, ang target doon is dapat ang pwede lang gumamit noon are vehicles with 3 or more passengers. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi.